Ngayong araw po ay nagkaroon din ng inspection ng Department of Health kasama ang DOTR sa mga one-stop shop na binuo po ng pamahalaan sa mga point of entry ng bansa kabilang ng NAIA. Para makibalita dyan, makakausap po natin si Office of Transportation Security Administrator Yusek Raul de Rosario. Magandang umaga, Yusek. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngalan ni Secretary Arthur Tugade, kami po ay bumabati sa lahat ng mga tagapakinig. Opo, Yusek, kamusta na po yung naging inspection nyo sa NAIA at nasiguro po ba nasusunod yung health and safety protocols? Yan po ang tinignan natin sa ating inspection ngayong umaga at nakita naman natin kung ano ang mga proseso at systems in place. Nakita mismo ni DOH Secretary na ang kanyang general observation ay maayos at nasusunod lahat ng protocols. At siyempre, special day ngayon dahil ngayon yung first day na pag-implement natin nung para sa mga 20 countries na sabi nga ng DOH ay maaaring merong new COVID variant. Pero Yusek, naging smooth sailing ba po yung operasyon ng OSS ng mga nakarang araw sa tulong na rin po siyempre ng mga dagdag na personnel mula sa Philippine Coast Guard? Sa tingin ko naman ay napaghandaan natin mabuti itong holiday season dahil inabangan nga natin na maaaring itong mga panahon na ito ang dagdaan ng pag-uwi ng ating mga kababayan at wala naman tayong masyadong mga malaking naging problema na manage natin ang surge for the holiday season na pag-uwi ng ating mga kababayan. Opo, and kumusta naman daw po yung ginagawang pagpapaigting ng testing capacity sa mga OSS, lalo ngayong marami na daw po nag-uwi ang overseas Filipinos para po sa holidays? Of course, ang mga proseso natin ay nandyan na at ginagawa na natin ito since April 23. At pinaigting lang natin dahil nga dito sa bugso ng mga pasaherong kababayan na dumarating ngayong Kapaskuhan. At siyempre mas naging complicated itong one-stop shop operation natin dahil nga dito sa sinasabi nilang new variant or new strain na sabi nga ng DOH mas mabilis daw makahawa at mas aktibo. At yun na nga, meron daw IATF guidelines na natanggap namin kagabi, meron mga 20 bansa na maaaring meron ng infection ng new variant. Kaya itong mga pasaherong galing sa mga 20 bansa na ito ay binabantayan din natin. Opo. So paano po ang ginagawa nating monitoring para po dito sa sinasabi nga po nating dapat ay travel ban mula po sa mga ibang bansa pa rin na may new COVID strain, Yusek? Well, ang ginagawa nga nating monitoring dyan ang naging kautusan ng IATF ay kung pwede, magkakaroon tayo ng ban na epektibo sa 30 December paglipat ng gabi. At ang mga pinaparating natin ngayon ay yung mga in-transit na, yung mga in-flight na. Kaya ito ay binabantayan natin ngayong araw sa pamamagitan ng pag-identify ng mga number of passengers na maaaring dumating dito sa bansa at pag-segregate sa kanila pagdating sa airport. At siyempre, ang kautusan ng IATF ay bibigyan sila ng 14 days mandatory quarantine. Itong mga galing sa 20 countries. Opo, yan po ay kahit sila ay may negative na RT-PCR result, Yusek? Totoo po yan. Yan po ang pinaliwanag na ni DOH Secretary kanina. Regardless kung meron na silang negative result ng kanilang RT-PCR test para makasiguro nga na wala silang dalang yung new variant. Dahil ang pagkakasabi niya, in 5 days ay mag-mature yung mga virus at doon pa lang effectively ma-detect. Kaya para makasiguro tayo, 14 days quarantine. Pag hindi nagkaroon ng symptoms, saka pa lang sila pwedeng makaalis. Opo. Yusek, kanina kausap po namin si Sulu Governor sa Kurtan at sinasabi po niya may pulong siya sa mga opisyal ngayon dahil dun sa posibilidad na talagang magpatupad ng lockdown ang
ang lalawigan ng Sulu dahil po dun sa bagong COVID strain na nakita dito sa Sabah, Malaysia. So ano po ang magiging assistance na maaari niyong ibigay dito po sa lalawigan ng Sulu para po mapigilan na makapasok itong bagong strain? Meron po tayong regional task force na mamamahala dyan sa Sulu area at ang mga guidelines ay manggagaling dito sa ating national task force. Pero ang mga polisiyang ipapatubad ay ang regional task force ang siyang magsasagawa ng mga hakbangin. Opo. Yusek, bibisitahin din ba ng Department of Health at ng OTS yung iba pang, ito na mga one-stop shop sa iba pang entry point sa bansa? Sa ngayon po, naka-monitor po tayo sa iba pang one-stop shop area kagaya ng sa Clark at sa Mactan, Cebu. Meron po tayong mga organisadong one-stop shop structure dyan na pinamumunuan ng DOTR. At meron din po tayong mga one-stop shop sa ating mga pantalan, sa ating iba't ibang port na kung saan nagsasagawa tayo ng crew change. Sa Port of Subic, Orion sa Bataan, dito sa Manila, sa Batangas, sa Davao at Cebu. Okay, Yusek, kunin ko na lang po yung mga reminders nyo, mga dagdag na paalala sa ating mga kababayan nating hahabol po sa pag-uwi sa bansa ngayong holiday season. Well, sana maintindihan ng ating mga kababayan ang pinapatupad nating mga protocol. Ang hangarin ng sambayanan na hindi makapasok itong new variant na tinatawag nila. Malaking pinsala po ang may dudulot ito. Dahil sabi nga ng DOH, mas aktibo at mabilis makahawa. At hinihiling natin na maintindihan sana ng ating mga kababayang pauwi. Sa katunayan, ang kautusan nga ay iban, huwag nang paratingin dito, pero tinatanggap pa rin natin yung mga in transit. So, ang isa pa dyan na dapat maintindihan ng ating mga kababayan, hindi na nila alam kung meron silang itong COVID variant na tinatawag, ay baka mahawa pa nila ang kanilang mga mahal sa buhay. So sana pag-iintindi at pangunawa ang hinihiling natin. Okay, maraming salamat po at stay safe. Yusek Raul de Rosario, ang Administrator ng DOTR Office of Transport Security. Happy New Year po.